Muling sinaladuhan ng mga political vlogger ang nationwide cleanliness drive ng The Kingdom of Jesus Christ na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Lamangha ang mga ito na kahit hindi pa naihalal bilang senador, ang buting pastor ay malaki na ang nagagawa para sa bayan. Narito balita ni Margot Gonzalez. Tagumpay na naman ang The Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa isinagawa nitong nationwide cleanliness drive pagkatapos ng tree planting activity na inorganisa ng grupo noong nakaraang linggo. Yan ay dahil sa magaling na leader na nasa likod nito na walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi mapapantayan ang malasakit ito sa bayan at kalikasan. Mula kasi noon pang taong 2005, wala nang tigil si Pastor Apollo sa pagtatanim ng puno at paglilinis ng kapaligiran sa ilalim ng Sunshine Philippines Movement. At sa kabila ng hamon sa kongregasyon, ang mga programa ni Pastor ay nagpapatuloy pa rin dahil sa tapat itong hangarin para mapaganda at maging matatag ang bansang Pilipinas. Ang kalinisan, tatag ng bayan nationwide cleanliness drive ni Pastor Apollo, sinaladuhan ng mga political commentators sa bansa at ng mga Pilipino na kaisa ng naturang programa. Para kay Bisdak at sa mga baneteros, kahanga-hanga si Pastor na kahit hindi pa nakaupo sa pwesto bilang senador, ay marami nang nagawa para sa mga Pilipino pagdating sa pangangalaga ng kapaligiran. Kalinisan, tatag ng bayan, yan ay napakatamang-tama, tugma-tugmag-tugma dito sa ginagawa natin. Kasi pag malinis ang ating bayan, sigurado matatag yan. Pero pag dugyot ang ating bayan, magiging dugyot din ang pamayanan. Kaya tatag, kalinisan, tatag ng bayan, tumpak na tumpak dito sa inisyatibo ni Pastor Apollo Quiboloy. Dahil tayo, nakapunta tayo sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain and all that. Kaya si Pastor Apollo Quiboloy, napakadaling nakakaisip ng mga tagline na ganito. Kasi matagal nang ginagawa, matagal nyo nang ginagawa. Dito po ako actually nabilib kay Pastor Quiboloy kahit dati pa. Yung nakikita natin yung sistema, sabi ko nga, kinikwento ko eh. At ito, kahit wala dito si Pastor Quiboloy, kita nyo naman, nagagawa yung kanyang mga proyekto. At tatandaan po natin hindi lang yan dito. This is nationwide. Last week lang nag-tree planting. Again, another nationwide na matagal nang ginagawa ni Pastor Quiboloy. Ngayon naman, nationwide clean up. Hindi kayang i-describe yung kalinisan na nagawa na ni Pastor Quiboloy sa kanyang lugar. And I'm sure kung sa kanyang lugar nagagawa niya, magagawa niya rin sa iba kasi kasama po ang buong mga taga KOJC, SMNI at iba pa. Nagaya namin ay hindi naman members pero tayo tutulong dito sa mga gagawing proyekto pa. Pastor Apollo C. Quiboloy, ngayon pa lang ho nakakatulong ka na sa taong bayan. Yung iba nangangako pa lang, kayo ginagawa niya ho, ninyo. Resibo na ho ito. Maraming salamat po sa inyong initiative. Ito ay hindi pansariling initiative, kundi para po ito sa mamamayang Pilipino. Sana po Pastor tularan ka ng ibang mga public servant na nakaupo na ngayon sa gobyerno. Ikaw nga ho, Pastor, hindi ka pa po public servant pero narito na po yung public service. Naglilingkod ka na po sa taong bayan. Nakakahanga po kayo at sana, Pastor, wag po kayong magsawang tumulong sa ating bayan, sa mga mamamayan. Panawagan nila ngayon sa national government at LGU na sundan ang yapak ni Pastor Apollo. Anila, makakatulong ito para matuto ang bansa mula sa mga nangyaring kalamidad tulad ng mga pagbaha. Sa mga taga-local government unit, nananawagan ho kami sa inyo. Suportahan niyo po ang napakagandang programa ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ng KOJC para sa kalinisan ng bawat Pilipino at sambayan ng Pilipinas. Tulungan po natin na itong advokasya na ito ay tatagal hanggat sa maupo si Pastor Apollo C. Quiboloy bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas. Kakaiba ang ganitong klaseng advokasya. Pag tiningnan mo parang simple, pero pag ginagawa nyo po, mahirap. Isang unique itong naisip ni Pastor Apollo C. Quiboloy na dapat lahat ng local government unit down to barangay ay suportahan ang ganitong klaseng programa ng isang magaling at mabait na Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang pinakamalaking impact nitong ginagawa na inisyatibo ni Pastor Apollo Quiboloy ay yung pagpigil sa baha at
pagpigil ng malalalim na baha na katulad na nangyayari ngayon sa ating bansa, kadulot na rin ng climate change. Kaya dapat magpursige tayo ng mga ganitong inisyatibo, yung paglilinis sa ating kapaligiran, tamang paggabay sa ating mga kababayan kung paano aalagaan o itatapon ng ating basura. Habang disiplina naman ang panawagan nila para sa residente upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang mga lugar kasunod ng cleanup drive. Wala naman imposible sa pakiusap ho na sana ay matuto po tayo magtapon ng basura sa tamang lugar. Magkaroon tayo ng tamang segregation. Alam naman po natin siguro yung nabubulok at hindi nabubulok. Sana ho ay pagkatapos po maglinis ng KOJC, panatilihin po nating malinis ang naturang lugar na ito kasi beach po ito. Magandang tourist destination po ito. Kayamanan po ng bawat Pilipino ito. Kayamanan po ito ng komunidad ninyo. Aralin po natin kung paano itapon ang basura kasi hindi lang po ito para sa inyo. Hindi lang para sa inyo, para sa komunidad at para sa ating para sa buong mundo. Kasi ang mahirap kasi diyan pagka hindi natin inayos ang pagtatapon ng ating basura, konting effort lang yun tatapon natin sa tamang paglalagyan. Kaysa doon sa magkakasakit yung ating kapamilya, magkakasakit yung ating mga anak, mas mahirap na trabaho ang gagawin o mas mahirap na sitwasyon ang ating haharapin pagka ganun po ang nangyari. Kaya dapat, hindi pa man nangyayari yon, iniiwasan na po natin. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Sa oras na maupo bilang senador si Pastor Apollo, ang pagtatag o paglikha ng isang komisyon para sa kalinisan ang isusulong ng butihing pastor. Isusulong din ito ang mga programa na magpapaunlad ng kalagayan ng mga mahihirap at ang zero corruption sa mga ahensya ng gobyerno. Naniniwala ang mga political vlogger na ang mga kagaya ni Pastor Apollo ang kailangan ng mga Pilipino para maging mapayapa at maunlad ang Pilipinas. Nakikita nyo naman ang gulo at pang-aabuso ng gobyerno ngayon. Hindi lang dahil sa ngayon, pero ang talagang quality ng mga politiko natin, napakababa ng talaga. Huwag na po tayong maglokohan, diretsahan na po. Bibihira lang po darating sa ating kasaysayan na mga katulad ni Pastor Kibuloy, na mga katulad ni PRRD na dumadaan sa atin. Pag pinalagpas pa natin yung pagkakataon na yan, sayang po. Actually, hindi po kailangan ni Pastor Kibuloy ng posisyon. Tayo po, kailangan natin si Pastor Kibuloy. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.